OFW na nag-viral dahil sa Jollibee issue, nag-public apology dahil sa ginawa niyang video na pagkadisbay niya sa Jollibee Pasay. Gaya nga ng nabanggit ko sa isa kong video, ay totoo naman na madalas ay 30 minutes ka nang nakaupo sa lamesa ay may mga nakakalat pang pinagkainan sa Jollibee. Kaya nga nagtaka ako sa 45 seconds policy nila. But again guys, pareho namang may pagkukulang sa kanila. At least may natutunan tayo sa naging karanasan ni Kabayan para hindi na maulit sa iba. Okay, nakita ko po yung video ko na sobrang nag-viral. Actually, gumawa na ako ng apology video kaaganin ng madaling araw. Pero parang dinilit ni TikTok. Hindi ko alam, nawala siya. So, gagawa na lang ulit ako. Ang dami ng mga vloggers na nag-reaction video doon sa nangyari. Pero okay lang naman kasi yun nga, democratic country naman tayo, karapatan nila yun, as much as karapatan ko din nung time na yun na i-voice out yung naramdaman ko, yung frustration ko, disappointment ko, at yung at that time, yun naramdaman ko talaga na nagulat ako, ganun, which is alam ko naman na may mali ako. Ayun kasi, binideo ko siya, kung tinapos niyo yung video, sinabi ko kasi doon na gusto kong i-confirm, gusto kong ma-aware, gusto kong maliwanagan, gusto kong ma-inform, yun. Kung totoo ba yung 45 seconds policy, ganyan. And, di ba sinabi ko doon na nanginginig ako, kasi totoo yun, kasi hindi kasi ako ma-confrontational na tao. Kaya nung kinausap ako nung manager, hindi ko talaga naintindihan yung 45 seconds policy, kasi nga, internal policy nila yun, hindi lahat ng customers, alam ko yun. Unless na lang crew ka or ex-crew ka ng Jollibee, ganun, or nangyari na sa'yo yun, kaya aware ka na. Kaya hindi lahat ng customers alam yun. Which is ngayon, I've learned my lesson talaga ng malala na, okay, mali talaga. Sana, you know, sinasabi nga nila, siguro, yun, sinasabi nila na common sense. Siguro hindi kasing common yung sense natin. Kasi nga, kaya di ba sinasabi nyo na anong connect na ibang bansa, ganun. Meron talagang connection siya sa akin. Kasi sa tagal ko, 15 years straight, ngayon lang ako umuwi. So, sabihin na natin ignorante ako. Ignorante talaga ako sa mga bagay-bagay na ganyan. Kaya nagulat ako. Very accustomed ako sa, yun, sa katulad yan, pagkakain ako ng fast food chain sa France, sabihin na natin, kasi sa France ako. Kasi sabihin na naman na hindi naman ganyan sa ibang bansa, ganun. Sa France, nasanay talaga ako na yun, yung mga crew talaga sa fast food chain, wala silang pake talaga. Hindi naman hindi ko sasabihin na tamad, or siguro kasi clean na siguro kasi doon, kung ano yung kalat mo, ligpitin mo after mo kumain. Pero most of the time, kapag papasok ka doon, kadalasan, since wala nga silang pake, most of the time, may mga tray pa sa lamesa, may mga pinagkainan pa nung umalis na customer, ganun. Ikaw na lang ang magtatawag sa kanila para palinisin, or para mas mabilis, ikaw na lang yung maglinis, ganun. Kaya, kampante talaga ako na hindi mawawala yun. Hindi ko din talaga inisip. Ang nasa focus ko talaga is, sa lubong isip ko, yun lang talaga. Hindi ko talaga naisip na ihabilin sa guard, ihabilin sa crew. Nakalimutan ko talaga. Ang sa isip ko talaga, sa lubungin lang si Kuya, mabilis lang naman, ganun. Which is mali talaga. May mali talaga ako. And yung sinasabi kasi sa comment section din na dumaan pa daw ako ng 7-Eleven sa saging, ganun. Hindi. Kasi yung saging, binili ko na yun sa 7-Eleven bago pa ako pumunta ng Jollibee. Kaya sinalubong ko lang talaga si Kuya, inabot ko yung pera, bayad, kinuha ko yung parcel, yun. And nung kinausap ako ng manager kasi, hindi ko na tinanggap yung compensation kasi ang inisip ko, baka ikaltas doon sa crew na nagtapon yung ibibigay nila sa akin. At saka, yun nga, hindi ko maintindihan yung policy na sinasabi niya. Kaya lumabas na lang din ako kasi sabi ko, wala din naman kasi nga rules nila na yun eh. Policy nila yun. Wala akong laban talaga doon. Which is yun ang sinusunod nila kasi sinusunod lang talaga ng trabaho nila, ganun. Kaya binoise out ko siya kasi parang totoo ba yun, ganun. Kinwento ko ano nangyari. Syempre, kailangang maintindihan bakit. Ano bang concern ko. So, yun. And sinabi ko din doon na magtatagalog ako kasi Bisaya nga ako.
Instead na i-explain ko yung Bisaya, tatagalogin ko since nasa Manila ako. At sa Manila nangyari yun. Yun. Kahit hirap na hirap ako magtatagalog ako, yun. And, yun lang naman, humihingi talaga ako ng pasensya sa dispensa, sa Jollibee Pasay, Jollibee, like all branch ng Jollibee, at saka sa mga crew. Alam niyo po, malaki talaga yung respeto ko sa mga crew. Hindi ko naman sinisisi. Sinasabi nung doon sa comment section na sinisisi ko daw yung crew, ganun. Hindi. Mayroon ba akong, sinabi ko ba doon, sinisi ko ba yung crew doon? Hindi. Nagulat ako sa policy nila, yun, na bakit tinapon yung hindi ko sinisi yung crew. Kasi malaki yung respeto ko sa mga crew. Kasi crew din ako. Nagtatrabaho ako sa yate. Stewardess ako. So crew din ako. Nagsiserve ako. Ganun. Alam ko yung feeling. Alam ko yung hirap. Alam ko yung pagod ng mga crew. At nasa mga hospitality field na trabaho. Kaya hindi. As much as possible nga, pag kumakain ako dito sa mga fast food chain or kung saan man kumakain ako sa labas, sinisituate ko nga na binabalik ko yung pagkain sa tray as much as possible, nililinis ko, pinupunasan ko, ganun, kasi crew nga din ako, alam ko yung feeling, yun, kaya humingi ako ng pasensya talaga. Sorry na, okay, ang laki ng pagkakamali ko din, kasi nga hindi ako nagsabi, ganun. Yun lang naman, parang at least aware na ako this time, na pag kakain ako at kailangan kong umihi or something na kailangan kong umalis sa table ko, kailangan kong magpaalam, diba? At tsaka aware na din yung mga ibang customers na hindi alam yan, kasi ang dami din nag-comment na hindi din nila alam yun, ganun. At tsaka meron din nag-comment na nangyari din daw sa kanila yan, na umihi yung pamangkin, sinamahan niya, nag-iwan pa nga daw sila ng bag, pagbalik wala na yung pagkain. So ang daming instances din na ganun. So yun, at least naging aware din ako at alam ko na next time. Kaya humingi ako ng tawad sa crew, sa manager na sa Jollibee Pasay. Kapag may time ako later on, dadaan ako doon. May medical pa kasi ako and everything. Busy pa kasi. So, pag may time ako, dadaan ako doon at hihingi ako ng sorry personally. At saka, yun lang. Pasensya na po talaga kayo. Ignorante lang talaga ako. Kasi nga, yun. Sorry sa Jollibee branch, Jollibee Pasay, sa mga crew, sa staff, yun. At saka maraming salamat sa mga nag-comments, kasi marami din akong natutunan. So yun, maraming salamat po. Sana tapusin na natin to at mag-move on na tayo, kasi nga yun, napaulit-ulit yung mga nagko-comment na kesyo ganyan. Oo nga, na alam ko naman na natuto ako. So maraming salamat po sa inyong lahat. Yun lang po. Sa point na to ay masasabi kong naging professional si Kabayan. Dahil at least ay nagpakumbaba siya at humingi ng sorry. At hindi niya tinanggap yung ino-offer ng manager na palitan yung pagkain niya dahil baka i-charge nga sa mga crew. At na-judge nga siya ng mga tao dahil ang akala niya sa unang video or akala ng mga tao sa una niyang video ay bumili pa siya ng saging sa 7-Eleven. Pero dito nga sa public apology niya ay nilinaw niya na nabili na niya yung saging bago pa man siya pumunta sa Jollibee. At sobrang saglit lang talaga na kinuha niya yung delivery niya sa labas. Matuto na lang tayong lahat sa naging karanasan niya. At sa mga hindi pa nakapanood ng una niyang video, eto yon. Isang OFW na halos 15 years nagtrabaho sa ibang bansa, naglabas ng saloobin sa naranasan niya sa Jollibee Pasay dahil sa sitwasyon na ito. Ayon kay Kabayan ay kaka-order lang niya ng kanyang pagkain at nakagatan lang niya ang kanyang burger at nainuman pa lang niya ng konti yung kanyang drinks. Meaning guys ay good as new order pa talaga. Ngunit nang may tumawag nga kay Kabayan na magde-deliver sa kanya at dahil nga malapit lang yung bahay niya sa Jollibee ay pinapunta niya yung rider sa mismong Jollibee kung saan siya kumakain. At nung kukunin na niya yung delivery niya sa labas
at nung pagbalik daw niya ay wala na yung pagkain niya. Ayon naman sa Jollibee ay may 45 seconds silang policy na kapag 45 seconds na nawala yung tao ay ibabust out na nila or lilinisan na nila ang lamesa. Okay, kalalabas ko lang ng Jollibee. Naglalakad pa lang ako ngayon at nanginginig pa ako. Tatagalogin ko to kasi since sa Manila nangyari. At andito naman ako sa Manila. Sa Jollibee Manila nangyari to. Tatagalogin ko. Nanginginig pa rin ako kasi hindi ko alam ha. Correct me if mali yung parang logic ko. Okay, nag-order ako ng 1 piece yung chicken sandwich plus drinks plus fries. Nagbayad pa ako ng upsize noon para large. And then kumain ako, okay? Tapos while kakakagat ko lang nung chicken sandwich ko, kaiinom ko lang ng onte doon sa large ko na drinks at kakakain ko lang ng mga ilang piraso doon sa large ko na fries, tumawag yung TikTok delivery. Tapos sabi ko sa TikTok delivery, kuya pwede bang paki-deliver dito banda sa may ganun, kasi wala nga ako doon sa apartment, which is malapit lang naman yung bahay ko doon sa Jollibee. So sige, sabi niya, sige ma'am, i-deliver ko. Okay, like parang out of parang naawa naman ako kay kuya kasi inabala ko pa ganyan. Alam ko namang busy din siya sa pagdi-deliver. Nag-take out ako ng 1 piece chicken lang naman, pero alam mo yun, nag-take out ako ng 1 piece chicken. Bumili din kasi ako ng saging sa 7-Eleven. So nilagay ko din yung saging. Plano kong yun, inisip ko na ibigay ko dun sa delivery guy, si kuya. So ngayon tumawag siya na andun na siya sa may 7-Eleven. So lumabas lang ako unti. Lumabas ako sa Jollibee, nagmadali ako, tumakbo ako, lumabas ako sa Jollibee. So iniwan ko yung food ko sa table. Kasi nga saglit lang ako, inisip ko saglit lang talaga ako, kukunin ko lang yung delivery ko. Lumabas lang ako sa may Jollibee sa labas lang. Kinuha ko yung delivery ko, binayaran ko si kuya, binigay ko yung, inabot ko yung 1 piece chicken. Tapos ngayon, pagbalik ko sa table ko, wala na yung food ko. Tapos alam mo yung gutom na gutom ka kasi hindi ka na breakfast. Yun yung breakfast at lunch mo. Pagdating mo, wala na yung food mo sa table. Tapos sabi ko, kuya, saan yung pagkain ko dito? Yung may naglilinis. Tapos sabi niya, kasi ma'am, may 45 seconds kaming policy na pag 45 seconds na wala na daw yung customer, kinukuha na daw nila yung food. Sabi niya, saglit lang ma'am ha. Kakasabing ko lang yung manager. Tapos ngayon, pumunta ako sa manager. Tapos syempre nanginginig na ako kasi nagulat ako. Like, nanginig ako sa gulat na parang, anong nangyayari? Anong policy yan? Parang, tapos yun, kinausap ako ng manager, ma'am, sorry ma'am ha, kasi meron po kaming policy na 45 seconds, tinatanggal na po talaga namin yung food pag wala na yung tao. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, what if umihi lang yung tao, tumayo kasi umihi, tapos kukunin nyo yung food? Sabi ko, nakita nyo naman, ang dami pa ng food, halos hindi pa nabawasan. Sabi niya, sorry talaga ma'am, kasi yun talaga yung policy namin, kasi okay, may point siya na iniiwasan nilang langawin. Sabi ko naman, so may langaw dito sa inyo? Hindi naman sa okay, normal naman yan, magkakalangaw, no, ganon. Pero yung parang, sa inis ko na lang din ba? Tapos parang, hindi ko talaga, parang, sabi ko, so nilalangaw dito sa inyo? Sabi ko, but still, sabi ko, hindi pa rin tama yun na, ilang segundo lang ako, saglit lang ako, dyan lang ako sa labas, kinuha ko lang yung order ko, tapos balik ko lang yung pagkain ko. Syempre nanginginig ka, tapos ang tagal ko sa ibang bansa, 15 years, sabihin na natin. Never nangyari sa akin yung ganyan. Sabi ko, okay, kinukuha niyo yung food na halos hindi pa nabawasan. Kapag wala kayong nakitang tao, saglit lang, kinukuha niyo kaagad, samantalang hinahayaan niyo yung mga taong halos walang order, nakaupo siya ng ang tagal-tagal sa table, or kaya yung naubos na nila yung order nila, tapos nagstay pa sila, tumatambay sila ng matagal, ganyan-ganyan. Tapos yun, sabi niya, sorry talaga ma'am. Sabi niya, sabi niya, sorry talaga ma'am. Sabi nung, naiintindihan ko naman na siguro may policy sila. Pero at that moment kasi nanginginig talaga ako sa inis. Kasi nagulat ako, na-shock ako. First time nangyari yung ganun. Never akong na ganyan na. Pagdating mo, wala na yung food mo. Tapos syempre gutom na gutom ka. Tapos, in fairness, masarap pa naman yung chicken sandwich nila. Ay naku, sabi ko, sabi niya,
i-compensate naman nila. Sabi niya, ibalik na lang po, bigyan ka po namin ulit ng order nyo, sabi niya. Pero syempre, parang napahiya ka, at the same time, nainis ka, na alam mo yung sa gutom mo, sa galit mo, parang naghalo-halo na nanginginig pa ako. Kasi nga, parang, hindi naman sa ano, medyo hindi naman culture shock, pero parang nagulat lang ako ba, na parang sa tagal ko sa ibang bansa, pagdating ko dito, ganun. So parang, anong policy yan? Sabi ko, parang, ay, anyway. Parang gusto ko lang, ma-inform at, gusto ko lang ding maliwanagan kung totoo ba yun na 45 seconds na pag walang tao. Pero wala nga yata akong 45 seconds eh. Kasi saglit lang ako lumabas, kinuha ko lang yung order ko. Ito yung order ko. Ito, sa TikTok. Tapos yun, parang, let me know naman, totoo ba yun? Parang ganun. Eh di nung kasi sa inis ko nga, sabi ko na lang, no, ayoko na. Sabi ko, ayoko na ng food. Sabi ko, salamat na lang. Tapos lumabas na lang ako. Kasi nga sa inis ko, tapos na parang napahiya din ako na, anyway, ay nako, yun lang. Gusto ko lang event out sa Pasay, sa may Pasay na Jollibee ako kumain. Yun, salamat po. Yun lang, nainis lang ako. Ang nakakatawa lang dito is ang policy ng Jollibee. Hindi ko naman sinasabi na tama si Kabayan, pero sa Jollibee kasi, sa karanasan ko na kumain ako sa Jollibee sa ibang bansa at sa Pilipinas, ay laging may mga nakakalat na pinagkainan. At halos 30 minutes na ako nakaupo, ay wala pa ring naglilinis. What? At dapat yung mga ganung pagkain na halos bago pa, ay dapat wag mo nang gagalawin ng mga crew. Dahil tama nga naman na baka naghugas lang or nag-CR yung customer. Dito sa ibang bansa guys, kapag ganyan ay hindi talaga basta-basta aalisin or lilinisin ng mga crew or ng mga tagalinis sa food court. Babalik-balikan muna nila yan na sisiguraduhin na wala na yung may-ari. Ewan ko ba dyan sa Pilipinas? Eto naman para kay Kabayan. Alam mo namang lalabas ka sa pintuan, dapat ipinaalam mo sa crew o kaya naman sa security guard na huwag ipagalaw yung pagkain mo. Dahil kapag lumabas ka ng pinto, ay aakalain talaga nila na lumabas ka na. Lalo kung wala ka namang binilin. Hindi yan kagaya dito sa ibang bansa na hindi yan basta-basta gagalawin. Though willing naman si Jollibee manager na palitan yung kanyang pagkain, na hindi naman niya tinanggap. Kaya guys, maging lesson na lang sa lahat ang naging karanasan ni Kabayan para hindi na maulit sa iba. Ang kagandahan lang kasi dito sa ibang bansa ay pwede mong iwanan ang cellphone mo or ang bag mo sign na may tao pa or babalikan ng may-ari. Kung sa Pilipinas mo kasi gagawin na iwanan ang iyong bag o kaya ang cellphone, pagdating mo or pagbalik mo ay tiyak ay wala na yan dahil ninakaw na.